Davis matagal na palang pinaplano na makalaro ang elite point guard na si Irving at Luka naging masaya na kasama si LeBron. Si Anthony Davis ay nakaupo para sa isang movie night kasama ang kanyang asawa noong linggo sa Los Angeles, ilang sandali matapos mapanood ang Los Angeles Lakers na makuha ang isa sa kanilang pinakamagandang panalo ngayong season laban sa New York Knicks kahit wala siya. Ngunit habang nagpapahinga, nakatanggap siya ng tawag mula sa general manager ng Lakers na si Rob Pelinka at coach JJ Redick. Ang balitang narinig niya na siya ay na-trade sa Dallas Mavericks kapalit ng kapwa future Hall of Famer na si Luka Doncic ay labis niyang ikinagulat tulad ng buong mundo nang ito ay opisyal na inanunsyo. Nagulat ako, ani ni Davis, suot ang isang kumpletong Mavericks sweatsuit matapos ang morning shoot-around ng Dallas sa Wells Fargo Center bago harapin ang Philadelphia Sixers noong Miyerkules. Wala akong ideya. Katatapos ko lang magpadala ng mensahe sa team para batiin sila sa panalo kontra Knicks, isang malaking panalo, at excited akong harapin ang Clippers sa Miyerkules para sa standings. Pero isang oras lang ang lumipas, nalaman kong hindi na ako bahagi ng team. Talagang nagulat ako, wala akong ideya na mangyayari ito. Pero ngayon medyo naka-move on na ako at naghahanda na lang para maglaro sa Dallas. Hindi pa makakapaglaro si Davis para sa Dallas nitong araw dahil sa tinamong abdominal strain, isang injury na nakuha niya isang linggo na ang nakalipas laban sa Sixers na siyang naging huling laro niya bilang isang Laker. Matapos ang laro, umuwi siya upang ipasuri at ipagamot ang kanyang injury at inaasahang makakabalik siya ngayong linggo. Ngunit dahil sa biglaang trade, ang kanyang pagbabalik ay magsisilbing debut na rin sa bagong team. Ayon kay Davis, maaaring bumalik siya sa Biyernes sa Boston laban sa defending champion Celtics o sa Linggo sa kanilang home court kontra Houston Rockets. Mag-ehersisyo ako ngayon, tingnan kung ano ang pakiramdam ko at kung maayos gagawin ko ulit bukas. Depende sa nararamdaman ko, babalik ako sa Biyernes, kung hindi man malamang sa Linggo na sa home game. Samantala, si Max Christie ay nakilahok sa shoot-around ngayong araw at maglalaro laban sa Sixers. Ang buong NBA ay naguguluhan pa rin sa trade na ito, isang transaksyong hindi inasahan ni Davis, ni Doncic at ng buong liga. Habang papunta si Davis sa media, pabirong sinabi ng kanyang bagong co-star na si Kyrie Irving, dahan-dahan lang sa kanya. Sa kanyang ika-10 All-Star at 6 na beses na All-NBA na career, nag-a-average si Davis ng 25.7 points and 11.9 rebounds ngayong season, marahil ang kanyang pinakamagandang season bilang isang Laker. Ngayon sisikapin niyang ulitin ang parehong produksyon sa Dallas kalaro si Irving. Inamin ni Davis na matagal na nilang napag-usapan ni Irving ang posibilidad na maglaro ng magkasama mula pa noong nasa New Orleans Pelicans siya at si Irving naman ay nasa Boston Celtics. Sa Dallas, maglalaro rin siya para kay Coach Jason Kidd na naging assistant coach ng Lakers noong pandemya nang magkampiyon si Davis at kay General Manager Nico Harrison na matagal nang kilala si Davis mula pa noong high school at siyang nag-recruit sa kanya sa Nike. Naniniwala si Nico sa akin at sa kung ano ang maiaambag ko sa team. Pareho kaming excited sa pagkakataon naming manalo ng championship. Sa pagdating niya sa Mavericks, babalik din siya sa kanyang paboritong posisyon bilang power forward, isang bagay na sinabi niya sa ESPN na gusto niyang gawin. Nais niyang ulitin ang championship formula ng Lakers kung saan siya ay naglaro sa power forward habang sina Dwight Howard at JaVale McGee ang nasa gitna. Sa Dallas, siya ay maglalaro katabi ni na Daniel Gafford at Derek Lively sa front court. Excited akong makabalik sa paglalaro, ani ni Davis. Matagal na akong hindi naglalaro bilang natural na power forward na may isa pang big man. May mga pagkakataon sa LA kasama si Jackson Hayes, pero dito sa Dallas mas magiging natural ito. Gusto kong makita kung paano ito magtutugma. Bukod pa rito, nagpasya si Davis na i-waive ang kanyang $6 na milyong trade bonus upang matulungan ang Dallas na pagandahin pa ang roster. Sinusubukan ko lang tumulong sa team, ani niya. Siyempre gusto mong palakasin ng lineup lalo na't nawala si Luka, malaking kawalan iyon. Ginawa ko lang ang tama para kay Nico at sa organisasyon para mapanatili kaming kompetitibo. Nang tanungin kung may aasahang pangkaragdagang hakbang mula sa Mavericks ngayong linggo, natawa si Davis at sinabing, "Tanungin niyo si Nico tungkol diyan, pero ginawa ko lang ito, just in case."
Speaking of Luka Davis trade, walang dudang ang pinakamalaking balita sa mundo ng sports ay ang trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Dallas Mavericks. Ang pagdaragdag kay Anthony Davis sa nagaharing kampiyon ng Western Conference ay ginagawang isang napakapanganib na team ang Mavericks. May kakayahang makapasok sa top 6 seeds. Bukod pa rito, ito ang unang pagkakataon sa career ni Kyrie Irving na makakapareha niya ang isang elite na big man. Para naman sa Lakers, hindi na kailangang sabihin na ang pagsasama ni Luka Doncic at LeBron James ay naglalagay sa kanila bilang isa sa tatlong pinakamalalakas na contenders sa West ngayong season. Sa hinaharap, mukhang maliwanag ang landas ng Lakers lalo na sa pangunguna ng tanging player sa kasaysayan ng NBA na nakapagtala ng 10,000 points, 3,000 rebounds at 3,000 assists sa unang 6 na season habang nagkamit ng higit sa 5 first-team All-NBA selections at nanalo ng higit sa 5 playoff series. Si Doncic ay opisyal nang ipinakilala bilang bagong miyembro ng Lakers kasama sina Markieff Morris at Maxi Kleber. Sa press conference, ibinahagi ni Luka ang isang di inaasahang sandali kasama si Kobe Bryant noong simula ng kanyang NBA career. Binanggit din niya na agad siyang tinawagan ni LeBron James matapos ang nakakagulat na trade nung linggo. Sa parehong araw, nagpakitang gilas si LeBron sa isang triple-double performance sa isang mahalagang panalo laban sa Knicks sa New York kahit wala si Anthony Davis. Matapos ang laro, pumutok ang balita ng trade. Ayon sa mga ulat, nagulat din si LeBron tulad ng karamihan sa atin. Gayunpaman, naniniwala akong may ideya na siya tungkol dito. Ang linyang pinakatumatak sa akin mula sa kanya ay, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Bagaman hindi pa na-trade si LeBron sa gitna ng isang season, 3 beses na siyang lumipat ng team. Pinakatanyag ang kanyang controversial na The Decision noong 2010 nang iniwan niya ang Cleveland para sumama kina Dwayne Wade at Chris Bosh sa Miami sa paghahangad ng kampyonato. Marahil, iyon ang ibig niyang ipahiwatig sa kanyang sinabi. Sa ilalim ng mentorship ni LeBron, may napakalaking potensyal si Luka hindi lamang sa laro kundi pati na rin sa pagiging leader sa NBA. Walang mas hihigit pa kaysa sa isang Lakers-Mavericks playoff series at sa takbo ng season na ito, mukhang posible itong mangyari. Sa unang tingin, panalo sa lahat ng aspeto ang trade na ito para sa Lakers. Ngunit ang tunay na layunin ng prangkisa ay maabot at malampasan ang Boston Celtics sa kabuuang bilang ng kampyonato. Noong nakaraang season, nasungkit ng Celtics ang kanilang ika-18 titulo. Ngayon nakasama na si Doncic, bumabalik sa rurok ang matinding tunggalian. Ang duwelo ni Luka Doncic at Jason Tatum sa susunod na 5 taon ay maaaring muling buhayin ang Lakers-Celtics rivalry sa antas ng sikat na labanan ni Magic Johnson at Larry Bird noong dekada 80s. Bukod pa rito, malabong magretiro si LeBron James nang hindi man lang natatabla sina Kobe Bryant at Tim Duncan sa bilang ng NBA rings. Kaunti na lang ang natitirang season para makakuha siya ng isa pang kampyonato. Kaya mahirap paniwalaan na hindi siya naging bahagi ng desisyong ito. Lalo na't malabong pumayag siyang mawala si Anthony Davis nang hindi kapalit ang isang player na kasing halaga ni Luka. Sa huli, may dahilan kung bakit tinatawag siyang Lee GM sa social media. At ngayon, sa laro ng Lakers laban sa Clippers, nakita si James at Doncic na nagtawanan sa bench. Nagustuhan ang ankle breaker moves na ginawa ni Austin Reeves. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?